Sa muling pagdilat ng kanilang mga mata, isang malaparaisong isla ang bumungad sa kanila sa paanan ng mataas na talon. Sa ibabang bahagi naman ay natatanaw nila ang sagrado at dalisay na bukal habang nagtatampisaw ang mga bata. Binalot ang buong paligid ng luntiang mga punong kahoy na hitik sa bunga. Nasasapinan din ang lupa ng mga berdeng damo at namumulaklak na mga halaman habang lumilipad ang makukulay na paru-paro sa matitingkad na bulaklak. Naibaling na lamang nila ang paningin sa ibang direksyon nang marinig nila ang tinig ng isang babae. At ang tinig na iyon ay nagmula sa maladniwatang tinig ng isang babae na iniluwa kanina sa lagusan. Maligayang pagdating sa munti naming paraiso, magiliw na estanghero. Bungad na wika ng mayuming dalaga. Sino ka? At anong lugar ito? At bakit mo kami tinulungan? Bungad naman na tanong ni Pedro. Bago ko sagutin ang mga katulungan mo, binata, hayaan niyo muna akong magpakilala. Ako pala si Luwalhati, ang tagapangalaga sa islang ito. Marahil ikaw si Pedro. Tama ba ako? Aning pagpapakilala sa kanila ng misteryosang babae at nagawa nitong banggitin ang pangalan ni Pedro sa unang pagkakataon ng kanilang pagkikita. Luwalhati, bakit mo alam ang pangalan ko? Nagkita na ba tayo dati? Bulalas na tanong ni Pedro. Nagtataka siya kung bakit tila parang kilala siya nito. Simulat sa pool ay hindi pa tayo nagkita, Pedro. Sabihin na lang natin na hulaan ko ang pangalan mo. Alam kong nagugutom na kayo. Bakit hindi muna kayo kumain? Mga panauwing ko kayo, kaya't obligasyon kong pagsilbihan kayo. Ang sagot naman ni Luwalhati sa binatang si Pedro. Tinawag din ng misteryosang dalaga ang mga batang nagtatampisaw sa ilog na mabilis namang umahon sa tubig at tumakbo papalapit sa dalaga. Hinawakan ng mga bata ang kamay ni Luwalhati at magkakasama silang naglalakad patungo sa hardin habang nakasunod sa kanila sina Pedro at ang kanyang mga kasama. Mababanaag sa muka ng dalawang binata ang labis na pagkamangha sa mundo na kanilang napuntahan dahil kakaiba ang mga tanawin kumpara sa mundo nilang kinagisnan. Maging ang mga ibon na lumilipad sa himpapawid ay kakaibang uri na hindi pa nila nakikita sa tanang buhay nila. Mas makukulay ito at kakaiba ang anyo na parang bahagi ng mga alamat sa libro. Makalipas ang ilang sandali, ay narating na nila ang maliit na nayon sa dulo ng hardin. Mga kabahayan na gawa sa bato at hinulma sa putik na talaga namang may kakaibang mga disenyo. May ilang mga tao na sumalubong sa kanila na may kakaibang mga kasuotan na puno rin ng palamuti ang buong katawan. Bukod pa doon, marami ding mga panabong na manok na nagsisitukaan sa lupa habang pinapakain ng ilang matatandang kalalakihan. Tulad ng mga tao ay malayang namumuhay ang mga hayop na hindi kailangan pang ilagay sa kulungan. Kakaiba rin ang itsura ng mga manok sapagkat nabubukod tangi ang makukulay nilang balahibo na kulay kahel o ginto. Mga kasama, sila ang aking panauhin. Nanggaling pa sila sa mundo ng mga mortal. Ani ni Luwalhati sa mga kanayo niya. Bini Luwalhati, isa na ba sa kanila ang sugo? Ang sugo ng kalangitan na magliligtas sa ating nayon. Usisang tanong ng isang matandang babae sa mayuming dalaga.
Oo, Tandang Maya, isa sa kanila ang sugo. Siya ang susi para manumbalik ang katahimikan at kapayapaan sa ating nayon. Ang binatang ito ang ating tagapagligtas. Sagot naman ni Luwalhati kay Tandang Maya at nakabaling ang paningin nito kay Pedro na ikinagulat naman ng binata. Nagilalas na lamang si Pedro nang lumuhod sa kanya ang mga matatanda at nabigay pugay at binibigkas ang mga katagang mabuhay ang dakilang kabalyero na sugo ng kalangitan. At paulit-ulit nila itong inuusal. Lumapit kay Pedro ang matandang babae at tinignan siya nito simula ulo hanggang paa upang kilatisin kung siya nga ba ang dakilang tagapagligtas. Hinawakan ni Tandang Maya ang kanyang kamay at binasa ang guhit ng kanyang palad. Nagulantang naman si Pedro ng hawakan ng matandang babae ang kwelyo ng kanyang damit at bahagyang hinila pababa na parang may hinahanap na kung anong bagay sa kanyang katawan. Hanggang sa bumungad sa matanda ang marka ng mutya ng bulalakaw sa dibdib ng binata na labis nitong ikinatuwa dahil nakumpirma nito na si Pedro nga ang sugo. Lumuhod si Tandang Maya sa harapan ni Pedro at mariing hinalikan ang kanyang mga paa. Walang pakialam ang matanda kahit na puno ng putik ang talampakan ng binata. Umupo naman siya ng paluhod at pinigilan si Tandang Maya sa kanyang ginagawa sa paghalik sa kanyang paa na animoy para siyang sinasamba. Tandang Maya, tigilan niyo na po ang kakahalik sa aking mga paa. Nakakahiya po sa mga tao. Lola, pakiusap tumayo na po kayo. Hindi po ako ang sugo na hinahanap niyo. Isa lamang po akong pangkaraniwang tao. Magalang na wika ni Pedro sa matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Tandang Maya at inalalayan nitong makatayo sa pagkakalahod sa lupa. Nang makatayo silang pareho ay muling hinawakan ng matanda ang marka sa dibdib ni Pedro at magiliw na hinimas ang kanyang muka at nagwika ito na siya na nga ang matagal na nilang hinihintay, nalulupig sa kampo ng kadiliman na gumagambala sa kanila sa mahabang panahon. Tandang Maya, mabuti pa siguro ko na lang ang magpapaliwanag sa kanya. Kailangan muna natin sila bigyan ng sapat na pahinga. Pakiusap ni Luwalhati sa matanda. Sige, inibini Luwalhati. Maigi pa ngang ikaw na lang ang magsabi sa kanya. Tugon naman ni Tandang Maya dito at malapad na ngumiti. Pedro, halika na kayo sa aking bahay at ipaghahanda ko kayong lahat ng makakain. Ani ni Luwalhati sa binata at sa mga kasama nito. Tumango naman si Pedro at bahagya pang napatingin sa matanda na nanatiling nakaluhod sa lupa. Isinama sila ni Binibining Luwalhati sa pamamahay nito at tumambad sa kanila ang malawak na bakuran kung saan nakatirik ang isang malaking kubo na napapalibutan ng mga namumulaklak na halaman. Agaw pansin din sa kanila ang malaking puno ng akasya na nasa tabi mismo ng bahay nito. At nang makapasok sila sa loob ay namangha sila sa angking ganda nito. Sarit-saring samong mga instrumento ang naroroon na may antigong cabinet na puno ng mga makalumang aklat. Halos lahat ng kagamitan na nakikita nila ay gawa sa mga antigong kahoy. Nasipat rin ni Pedro ang gintong pana na nakasabit sa dingding, kasama ang mga palaso na may gintong panudla. Tila gawa ang panudla sa purong ginto na may kakaibang talim. Pedro, Romano, maupo muna kayo at ihanda ko lang ang inyong makakain. At kayo namang dalawang babae, oras na siguro para bumalik kayo sa dati niyong anyo. Wika ni Luwalhati sa magkapatid nang makapasok sila sa bahay nito. At sinabihan rin nito ang dalawang dilag na bumalik na sa dating kaanyuan na animoy kilala na niya ito na ikinailing naman ni na Pedro at Romano. Nagitna na lamang ang dalawang binata nang lumiwanag ang katawan ng dalawang dilag
at unti-unting nagbabago ang katauhan bilang mga puting Zoro. Hindi makapaniwala ang magkapatid sa mga hiwagang nasasaksihan. Pedro, sila ang dalawang gabay ko. Sila ang naging tagabantay ko simula nang isilang ako sa mundong ito. Hindi lang sila basta mga ordinaryong Zoro. Bagkus, itinuturing ko silang pamilya. Sila ang nag-aalaga sa akin simula ng patay ng mga halimaw ang aking magulang noong bata pa ako. Pagpapaliwanag ng dalaga sa kanila. Lila, Mahalya, magpasalamat kayo sa magiting na binata na nagligtas sa inyong buhay. Dugtong paniluwalhati sa dalawang Zoro. Lumapit naman ang dalawang puting Zoro kay Pedro at magalang na iniyuko ang kanilang mga ulo. Matapos nila magpasalamat sa binata ay muli silang pumunta sa tabi ng mayuming dalaga. Ani pa umano sa kanila niluwalhati ay pinadala niya sa mundo ng mga mortal ang dalawang gabay niyang Zoro na nag-anyong tao at itinagong presensya upang hanapin ang sugo. Ayon kasi sa propesiya ni Tandang Maya ay nasa mundo ng mga mortal makikita ang nakatakdang kabalyero ng kalangitan, ang pupuksa sa mga halimaw na nagbibigay ng malagim na sigalot sa kanilang nayon. Sa kasamaang palad ay nahuli ang dalawang gabay na Zoro ng mga katutubong Komodo. Balak sanang iligtas ni Luwalhati ang dalawang gabay niyang Zoro. Ngunit pinigilan siya ni Tandang Maya sapagkat nakita ng matandang babae sa kanyang pangitain na may binatang magliligtas sa buhay ng mga ito. Si Tandang Maya ang dakilang dibinasyon o propeta ng kanilang nayon. Lahat ng salita na lumalabas sa kanyang bibig ay pinaniniwalaan ng mga taga-nayon. Matapos ang maikling paliwanag ni Luwalhati sa binatang si Pedro, ay nagpaalam na ito na tutungo sa kusina upang ipaghanda sila ng makakain. Habang ang dalawang Zoro naman ay tumungo sa isang nakabukas na pintuan sa bahaging likuran. Kuya Pedro, ano bang nangyari? Totoo ba lahat ng nakikita ko? Bulalas na tanong ni Romano sa kanyang kuya. Mahabang kwento kung ipapaliwanag ko pa sa iyo, Romano. Totoo lahat ang nakikita mo. Hindi ka nananaginip o namamalikmata lang, kapatid. Marahil na sa ibang mundo nga tayo at hindi pangkaraniwang mga tao ang mga naninirahan dito. Paliwanag naman nito sa kapatid. Basta simula ngayon, manatili ka lang sa aking tabi at magiging ligtas ka. Hindi ko hahayaan na muling maghiwalay ang ating landas. Hindi rin ako makakapayag na mapahamak ka dahil sa ipagtatanggol kita kahit buhay ko man ang kapalit. Tugtong pa ni Pedro dito. Salamat Kuya Pedro sa pagsagip mo sa buhay ko. Patawad kung iniwang kita mag-isa sa gubat ni hindi man lang kita natulungan na harapin ang mga halimaw. Nakakahiya akong kapatid dahil naging duwag ako. Huwag kang humingi ng tawad, kapatid. Ako ang nagsabi sa'yo na iwanan mo ako doon sa gubat dahil ayaw kong mapahamak ka. Tandaan mo ito, Romano, walang duwag sa ating pamilya. Pareho ang dugong na nananalaytay sa ating mga ugat dahil magkapatid tayo. Tugon ni Pedro sa sinabi ng kapatid at matipid na mangumiti si Romano na may halong lungkot sa mga mata. Napatigil na lamang ang kanilang pag-uusap nang tawagin na sila ni Luwalhati dahil naihanda na nito sa hapag ang kanilang makakain.